ako'y kaawaan mo, mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karuhan at patawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kaawaan mo, mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Upang tayo po'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po muna natin pagsisihan ng ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinananauli at pinahahalagahan mo ang wagas na katapatan. Itaguyod mo ang aming kalooban upang mahubog sa sigasig ng iyong Espiritu at maging matatag sa pananalig at masipag sa gawa ng pag-ibig sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinasabi ng Panginoon, parurusahan ko ang sinumang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa, sa lakas ng mga taong may hangganan ng buhay. Ang katulad niya'y halamang tumubo sa ilang, sa lupang tigang, at sa lupang maalat na walang ibang tumutubo. Walang mabuting mangyayari sa kanya. Ngunit maligaya ang taong nananalig sa Panginoon. Pagpapalain ang umaasa sa kanya. Ang katulad niya'y halamang nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init, sapagkat mamamalaging luntian ang mga dahon nito. Kahit di umulan, ay wala itong aalalahanin. Patuloy pa rin itong mamumunga. Sino ang makauunawa sa puso ng tao? Ito'y magdaraya at walang katulad. Wala ng lunas ang kanyang kabulukan. Akong Panginoon, ang sumisiyasat sa isip at sumusubok sa puso ng mga tao. Ginagantihan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay at ginagantimpalaan ayon sa kanyang ginagawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama, upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinmang taong ang laging adhikay pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng puon, siyang binubulay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ang katulad niya'y isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat, ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Tumayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Mapalad ang nag-iingat sa kanyang pusong matapat ng salitang nagbubuhat sa poong Diyos ng liwanag, sa tiyagay aaning ganap. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa mga Pariseyo, may isang mayamang nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. At may isa namang pulubing nagngangalang Lazaro, tad-tad ng sugat na nakalupasay sa may pintuan ng mayaman upang mamulot kahit mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At doon nilalapitan siya ng aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling ni Lazaro. At sumigaw siya, Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila. Sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa, at si Lazaro'y nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayoy inaaliw siya rito, samantalang ikaw na may nagdurusa. Higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ng isang malaking bangin upang ang mga narini
ay hindi makaparian, at ang mga nariyan ay hindi makaparini. At sinabi ng mayaman, kung gayon po amang Abraham, ipinamamanhi ko sa inyong papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki. Paparoonin nga ninyo siya upang balaan sila at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta. Pakinggan nila ang mga iyon. Hindi po sapat ang mga iyon, tugon niya. Ngunit kung pumunta sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, tatalikdan nila ang kanilang mga kasalanan. Sinabi sa kanina ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Muli po, good evening sa inyong lahat. Gusto ko sana good morning na lang lagi, ano? Kasi pag dito sa inyo, dito sa atin, nagmimisa, para bang laging bago at bago. Kada misa, kahit na sunod-sunod ang misa, kahit na oras-oras ang misa, parang isang bagong umaga. Huwebes po ngayon, bago mag First Friday. Katapusan na ng Pebrero, 29 pa lamang. Pero katapusan na ng Pebrero. Leap year pala ngayon, ano? Leap year. Nasa 2nd linggo pa rin po tayo sa panahon ng Kwaresma. Sa atin pong mga pagbasa, natatambad sa ating harapan ang masakit na katotohanang mahirap palang mag-apply sa langit nang walang recommendation letter galing sa mga dukha. Hindi naman sana ganun kahirap dahil lagi naman silang nariyan ang mga dukha. Tayo pa nga ang mga dukha. Available sila o tayo saan ka man sumuling. Nakaharang pa nga sila sa ating daraanan, lalo na po sa bandang dulo ng ating paglalakbay kung saan tayo magsusulit at hahatulan. Kung inyo pong napansin, sa talinghaga ng isang mayaman at ni Lazaro, lalo pong pinatitingkad ng kanyang pagiging mayaman ang pagiging mahirap naman ni Lazaro. Di ba ganun, ano? Pag may mayaman, katabi ng mahirap, lalong tumitingkad ang kanyang pagiging mayaman at ang pagiging mahirap naman pag magkatabi sila. Para ding nagpapapicture yan. Yung tisay, gustong-gustong tumabi sa hindi tisay para lalong suminag ang kanyang pagiging tisay. Yung matatangkad, gusto nilang katabi yung mga pandak pag nagpapapicture kasi nga, lalo silang tumatangkad. Pero maaaring napansin din po ninyo na ang mahirap ay pinangalanan ni San Lucas. Ang pangalan niya ay Lazaro. Yun namang mayaman, hindi na niya pinangalanan. Ang katuturan po kasi ng pangalang Lazaro ay siya na tinutulungan ng Diyos. Ang pagkakaroon po ng pangalan ay napakahalaga. Kung wala kang pangalan sa mabilisang tuos, ay para kang hindi nag-e-exist. Maaring para sa mayaman, nasa kanya ng lahat. Pero ang dukhang si Lazaro at least may pangalan. Na-enjoy niya ang pagiging full human person. Ang mayaman ay walang totoong identity samantalang nag-enjoy si Lazaro sa kanyang personhood. Yun ang kaibahan nila dito sa pagkakapresenta
ni San Lucas sa talinghaga. Ang malungkot nga lang mga kapatid, kahit na siya ay fully human, ang kanyang pamumuhay ay hindi very human. Subhuman pa nga. Subhuman. Nanggigitata siya. Sugat-sugat. Salamat na lamang sa aso na uma-attend sa kanya. Siguro may healing effect yung laway ng aso. Kasi sila, pag nasusugatan, dinidilaan nila ang kanilang sariling sugat, pati na yung kanilang yung kanilang tuta. At siguro gumagaling sila doon. Doon sa amin sa Cavite, mga ilang taon ang nakararaan, uso pa yung tinatawag na magpapabuga. Merong mga kinikilalang mga manggagamot sa nayon, pupunta doon, magpapabuga. Meron siyang ngunguyain, nganga yata yun, nganga, na mahanghang. Sinubukan ko yung umuya noon dati, Nahilo ako. May tama pala yun, may tama. Parang nakakalasing. Yun ang ibinubuga sa sugat. So mayroong mga ganun, At ayun, sabi natin kanina, na-enjoy ni Lazaro yung kanyang personhood. Pero ang kanyang pamumuhay, subhuman, aso na lamang ang umaattend sa kanya. Ironically, kilala siya nung mayaman. At tinawag siya sa kanyang pangalan. Sabi ng mayaman, pwede po bang papuntahin niyo si Lazaro sa akin? Isawsaw ang kanyang daliri sa tubig, palamigin ang aking dila. Ang mga dukhang nasa gate ng bakuran ng mayayaman ay maaaring hindi magkaroon ng pagkakataong makapasok sa loob kahit gustuhin man niya. Kasi nga may gate. Samantalang ang mayayaman naman, anytime, pwede silang lumabas ng gate para abutin o mag-reach out sa mga gaya ni Lazaro. Pag hindi po nila ginagawa yun para yung pag-abot sa kapwa-tao, sa higit na nangangailangan, nag-i-intervene ang Diyos sa kanilang buhay at binabaligtad ang lahat. Ang gate sa pagitan lalong tumataas at humihirap akyatin kung saan ang mahirap ang napupunta naman sa loob at ang mayaman naman ay naghahagilap ng isang patak na tubig. Hindi naman po talaga madaling magpakain sa mga dumaranas ng gutom o magbigay aliw sa mga nagdadalamhati o ibangon ang mga nalulugmok. Bakit po? Hindi yan madali. Bakit hindi yan madali? Kasi po hindi natin sila nakikita. Paano ka gagawa ng mabuti sa mga hindi mo nakikita? Akala natin nakikita natin sila. Pero sa totohanan lamang mga kapatid, hindi naman natin sila tinitingnan. Kasi pag tiningnan natin sila, mare-remind tayo sa makakristyano nating obligasyon sa kanila. At ayaw natin noon. Kasi, aalis tayo sa ating comfort zones. Kasi, iniisip natin, baka naman may mas banal pa sa atin na nakakakita sa kanila. Sila na lang ang tumulong. Ba't ako pa? Ako nga nangangailangan ng tulong eh. Pati hingi ka sa akin ng 20 pangkape. Ako nga hindi pa nagkakape. Umalis nga ako ng bahay, hindi pa ako nagkakape. Hingi ka sa akin ng pangkape. Baka ganun ang ating iniisip. Nariyan lang sila. Dahil nga, naging permanenteng fixture na lamang ng landscape ng ating mga lansangan. Kung hindi man palagian na lamang kalat sa bangketa para sa atin. Ito po ang point kung bakit matingkad na binibigyang diin ng mga pagbasa natin ngayon ang mga peligrong hatid ng kayamanan.
Dahil ganito nga po ang ginagawa nito sa atin. May sa tagabulag. Hindi natin makita ang mga dukha dahil sa ating kayamanan. Para silang nagiging invisible. At pag hindi po natin nakikita ang mga dukha, hindi po natin matututunan ang wisdom ng pagkakapako sa krus ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Kahit tingnan pa natin siya o titigan pa natin siya na may pasan na krus o nakapako sa krus, pag hindi natin siya nakikita sa mga dukha, hindi natin matututunan ang nasa likod ng pagkakapako niya sa krus. Kaya po hirap na hirap tayong tawirin ang sinasabi ni San Lucas na bangin sa pagitan ng mayayaman at ng mahihirap doon sa fullness of life. Kaya hindi tayo makapasok sa langit. Kinundi na po ang mayaman, hindi dahil mayaman siya, kundi dahil hindi man lamang niya nakita si Lazaro na nasa kanyang gate. Ang unang pagkakataon pong na-recognize niya, na nakikita niya si Lazaro, ay naando na siya sa Hades. Di po ba? Ang sabi po sa ating pagbasa, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling ni Lazaro. Si Abraham pangunan niyang nakita. Napakasaklap naman, Napakasaklap naman. May gap na nga sa kanilang buhay habang sila'y nabubuhay. Ngayong patay na sila, may gap pa rin. Yun nga lang, baligtad naman at pangwalang hanggan na. Noon pong humirit siyang utusan daw ni Abraham si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri para palamigin ang kanyang dila. Ang sagot sa kanya, napansin niyo mga kapatid, nagpasasa ka na sa buhay sa ibabaw ng lupa. At si Lazaro'y nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayon inaaliw siya rito, samantalang ikaw na may nagdurusa. Kumbaga, he had his time. May sapat naman sana siyang pagkakataon nung siya'y nabubuhay. Mga kapatid, ang hinihingi po sa atin ng mahal na poong Jesus Nazareno ay makita man lamang natin ang mga dukha sa ating paligid. At hindi hayaang bulagin tayo ng karangyaan. Hindi po masama ang mismong kayamanan, pero hindi rin po masama ang hindi rin po maganda o mabuti ang mismong kahirapan. Samantala, para sa iyong letter of recommendation, pag pinaghahandaan mo na ang iyong pagsusulit, kung sasabihin mong may kilala kang pinakadukha, ano ang kanyang pangalan? Ilang minuto ang ginugugol mo araw-araw kasama siya? Ano yung kwento niya sa buhay? Ano yung kanyang mga mithiin, mga pangarap, katulad mo? Ano yung kanyang mga adhikain? Minamahal kong mga kapatid, ang paghahari po ng Diyos ay magandang balita para sa mga dukha. Magandang balita rin po ito sa mayayaman. Kung ititigil na nila ang kasakiman at pang-aapi sa mahihirap. Ang paghahari po ng Diyos gaya ng sinasabi sa Magnificat naman ay ang pagtatapos ng pagdaranas ng gutom. Kinakailangan lang pong magbahagi ang mga mayroroon sa mga walang-wala.
Ang tamang paggamit po kasi ng kayamanan ay paghinto sa pananamantala at pang-aabuso. Mga konkretong senyales ng pagtitika at pagsisisi. Sa pagpapatuloy po ng ating pagdalangin, isaisip lang po natin, may pagkakataon pa. Binibigyan lagi tayo ng maraming second chances. Pero alalahanin din po natin na ito man ay may hangganan. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, habang inaalala po natin ang mga pangangailangan ng mga dukha, lumapit tayo sa ating Diyos na nagbahagi ng kanyang kayamanan sa pagsusugo ng kanyang anak sa mundo. Sa bawat paglapit ang atin pong itutugon, Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Ang simbahan naway, ipadama ang habag ni Kristo sa mga dukha na nagpupunyagi para sa isang higit na makatarungang lipunan. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Ang mga natutuksong maging alipin ng kayamanan at kapanatagang dulot ng mga material na bagay, naway makaunawa na nagmumula ang espiritual na kahirapan sa pagtangging magbahagi sa kapwa. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Tayong lahat naway tumanggap ng biyayang magpakita ng awa at habag, pag-unawa at pagiging bukas palad sa mga nangangailangan. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Ang mga may sakit, naway palakasin ng init na mapagmahal na presensya ng Diyos. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Sa katahimikan ng ating puso, ilapit po natin sa mahal na pong Jesus Nazareno lahat ng dahilan kung bakit tayo naririto. Yun pong mga nagtutulak sa atin para manikluhod at magmakaawa. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Ama naming nasa langit, sa iyong pag-ibig at habag, puspusin mo kami ng iyong nag-uumapaw na kabutihang loob. Idinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pabanalin mo sa paghahain ngayon ang aming 40 araw na paghahanda para sa pagkabuhay upang ang ginaganap namin
ay maisaloob ng lubusan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa pagbabaka sakali mong kami bubuti, isinugo mo si Hesukristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apitdukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob, ang kanyang ganap at kusang paglilingkod, upang sa iyo lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo, ng lahat ng mga obispo't kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo rin ang mga mahal namin sa buhay na nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang mga inaalaala namin ngayon. Pati na po yung mga biktima ng giyera at karahasan at mga martir ng pananampalataya. Gayon din naman ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at ng sambayanan, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose,
kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Itinuring po tayo ni Jesus na hindi na iba sa Kanya, kundi sarili niyang mga kaibigan at mga kapatid. Kaya po may lakas ng loob tayong tawagin ang Kanyang Ama na atin ding Ama. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo't maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, narito ang Kordero ng Diyos. Ang korderong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Pagsapit ng gabing kulimlim, naririto ako. Papawiin ko ang lumbay mo. Kung kumutan ka ng saya at aakayin ko ang pagsikat ng umaga.
sa iyo. Sa piling ko, damhin mo ang mundo. Sa kapwa mo muling mabibigo, kapayapaan ko lamang ang sasagip sa iyo. Anumang tagal ng gabi, kasama mo ako. Di mo man tanto, narito ako. Ang buhay kong nagdudulot ng buhay sa iyo. Kadilimang ito ay kakayanin mo. Pagsapit ng gabing kulimlim, naririto ako. Papawiin ko ang lumbay mo. Kumutan ka masaya at aakayin kong pagsikat ng umaga. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinakinabangan naming paghahain ay mamalagi nawa sa aming gawain at magpatibay sa mga ginaganap namin sa pamamagitan din ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo't pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan, hinihiling at mga pinagsusumakitan sa araw-araw, pati na ang daladala na lang nilang mga imahen at dasalan. Nawa po ay matagpuan din nila ang kanilang mga hinahanap. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naihandog na po natin ang banal na misa. Sa paglalakbay po natin sa buhay, lumakad tayo sa liwanag, kapayapaan at pag-asa ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.
Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.